Hello guys, magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Ulam for today is peritong matambakang maliliit na paborito ko at paborito ng lahat. So ito na nga guys, nilagyan ko na siya ng asin at kunting bechin. At sinalang ko na rin ang kawali at nilagyan ko na rin ng mantika. Painitin lang natin bago ilagay ang maliliit na isda, para mabilis siya lumutong at hindi dumikit-dikit sa ating kawali. Ganyan ang pagpaprito. Kailangan painitin ng painitin. Tapos, ayan na, nakasalang na. Hintayin lang natin na mag-brown ang kabilang side. At tinignan ko muna ang labas kasi nga may sinampay ako dun sa labas guys. Baka umulan. So, habang nagpiprito ako guys, sinabay ko na ang pagsasaing at nilagyan ko yan ng asin para pumuti ang ating sinaing. Try nyo guys. Kahit na brown ang yung nabiling bigas, pag nilagyan nyo ng asin at hinugas-hugasan nyo, magiging puti siya. At pagkatapos nga nyan guys, nilagyan ko siya ng konting suka para hindi mapanis agad ang ating sinaing. Kahit abutin pa yan ng 3 days o 3 araw, hindi masisira ang ating sinaing. So, ayan na nga, binaliktad ko na ang kabilang side para maluto na rin ang kabilang side para lumutong na rin. So, ito na nga, habang nagpiprito ako, punas-punas kasi hindi talaga ako mapakali kapag may nakikita akong talsik-talsik din sa may kalanan. At pagkatapos nga niya, nagmap ako kasi nga kanina, nung nagwalis ako dyan, hindi ko na map. So, kailangan laging malinis ang ating dirty kitchen. Kahit na tinawag siyang dirty, kailangan maglinis. So, yan na nga guys. Luto na ang ating prito. Oh, diba? Nakikita nyo ba? Pagka lutong-lutong nito. So, isasalang na natin ang pangalawang salang na isdang maliliit na kagaya kong maliit pero malaki naman, magmahal. Charot lang naman yan guys. So ito na nga guys, nakasalang na, hintayin lang natin maluto. So habang nakasalang nga yan, nag-iisip ako ng sausawan. Mayroon pa pala akong pias sa loob ng rep. O yan, piniga-piga ko muna ng husto yan guys. Sinugasan ko muna yan ng bonggam-bongga. At pati kamay ko, naghugas din ako guys ha. Baka isipin nyo, hindi naghugas ng kamay. So yan, pakatasin natin para hindi na tayo gumamit ng kalamansi. O di kasi maasim naman na yung pias na yan. O. So ito na, may masustansya na tayong sausawan. Luto na ang kabilang side, kaya baliktarin na natin para maluto na ang kabilang side para makapagkain na or maghain na. So, sa sobrang gutom ko, nagkabulol-bulol na guys. So, yung sausawa natin guys, lagyan na natin ng toyo. Nakagayan yung may toyo din. Hindi ako lang pala may toyo. So, ito na guys, luto na. Ano pang ginagawa natin? Maghain na. So, habang naghahain nga ako guys, sumisigaw na ako, kain na! O, diba? Dahil sa probinsya noon, ganyan tumawag, kain na! Aba guys, walang tumalapit kasi busog pa raw sila, kaya ako na lang muna. So, si Ate Michelle naman, kung kailan nakapaghain na ako, doon nanghingi ng pambili ng ketchup. So yun nga, dali-daling nagpunta ng tindahan para bumili ng ketchup. So ako na nga, hindi ko na matiis ang gutom. So ito na nga, nakakain na at tikim-tikim na. So ito na nga, tingnan na natin. Kain na tayo guys, kain na kayong lahat dyan. Pipiga-pigain ko muna ang ating sili para mas lalong ganahan tayo kumain. So tikman natin. Bagka sarap-sarap. Unang subo ay sus. Pagka sarap-sarap. Simpleng ulam lang pero masustansya. So ito na nga si Lucky, nakatingin nga sa akin, nanghihingi rin. Sabi ko mamaya na. Ito gutom na kasi ako, kaya ito na pati sili. O, kinaya nyo yon? Kumakain ng sili. So, yan na nga, dumating na si Michelle. Sabi ko, pahingi muna. Ako muna ang nagbukas ng ketchup. So, hinimod ko nga muna yan, guys. Kasi nga, ini-imagine ko nung bata ako, ganyan ako. Kapag may ketchup, ayan, kapag may tira, hinihimod mo.
Ganyan din kayo, no? Aminin. So, yun na nga, binibigyan ko sila kay, so sabi ko kay Ate Michelle, kain na. Tinikman niya ang aking sausawan, sabi niya parang parang ayaw ko raw siya pakainin dahil sobrang